sinasampalatayanan naming sugo ng Diyos, kung yun po ang magturo, lagi niyang sinasabi, huwag ninyo akong paniwalaan, kundi itong Biblia ang paniwalaan nyo. Yung sinasabi ng Biblia, yun ang paniwalaan nyo. Hindi po ako, sabi ni kapatid na Felix Manalo. Yan din po ang espiritong yan, ang dala po namin. Ang dala po ni kapatid na Eduardo Manalo. Wala po siyang itinuturong mula sa sarili, kundi mula po sa banal na kasulatan na siya ngang natutuan na itinuro ng sugo ng Diyos na sinasampalatayan na namin sa uling araw. Ito pong si kapatid na Felix Manalo. At yan din po ang espiritong taglay ko. Ano po? Na bagamat hindi po ako ministro, isa po akong diakono, ay ako po'y may kaloob na aking maunawaan lahat yan. At sapagkat ako nga po, bago po ako nag-Iglesia ni Cristo, ay talagang tiniyak ko muna kung totoo ba itong papasukan ko. At yan nga pong mga naririnig ko kila Wendell Talibong, yan po ang dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Ano po? At ako'y sumasampalatay, naniniwala ako na ngayon po ang Iglesia ni Cristo nasa 158 countries na. At sumasampalataya po ako na kung hindi man lahat, maaring ang iba ay napaanib lang dahil sa ibang dahilan, ay lahat po yan ay alam nila ang papasukan nila. At alam nila na ang kapatid na Felix Manalo ay siyang sugo ng Diyos sa huling araw. At kung bakit po umalis sila sa kanilang dating relihiyong kinagisnan, sapagkat alam nilang mali yun. At sumasampalataya sila na katulad ko, ang talagang maliligtas na dapat aniban ay ang Iglesia ni Cristo na pinangunahan ng kapatid na Felix Manalo na siyang ipinanganak nga po siya sa Punta Santa Ana at ipinangaral ang Iglesia ni Cristo, itinatag ng Panginoon sa Cristo noong unang siglo. Ngayon po, talaga pong gusto ko lamang po dun sa, alam po ninyo, si Ginoong Talibong ay kung panunuorin nyo po yung kanyang pinapaksa sa kanyang pagpapaalam, ay napunta rin uli doon sa larawan. At mayroon pa akong narinig doon na ang hindi na niya binabanggit yung pangalan ko, ano po, pero si Liso Soriano binanggit niya. Pero ako, hindi na, maging ang Iglesia ni Cristo na pangalan Iglesia ay hindi na niya binabanggit, kundi kaibayo lang sa pananampalataya. Kasi nga naman, dahil nga po sa pagbanggit niya sa akin, ay doon nabulgar yung kasinungalingan niya. Dahil po sa pagbabanggit niya sa Iglesia ni Cristo, ay talaga namang sasagutin ang kasinungalingan niya. At dahil diyan ay nahahayag lalo ang katotohanan sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ay doon po sa narinig ko sa kanya, hindi ko na po ipilinay sapagkat magiging walang kabulan na ngayon. Nais ko lamang pong muling dagdag kaalaman ni Wendell Talibong. Ano po? Kasi po ganito po yun eh. Narinig ko na naman sa kanya na ang mali-mali raw na paratang sa Katoliko, ano, ng mga kaibayo niya sa pananampalataya, hindi na binanggit ang Iglesia ni Cristo, ano, yung sinasabi raw na bakit raw ang Katoliko lumuluhod sa larawan. Maling-malian niya yun eh. Diyan niya nagkasira-sira na yung larawan. Ayan po. Ayan po. Narinig nyo na. Yun na naman ang narinig ko sa kanya eh. Na ang isa raw na mali talaga ay yung linuluhuran raw ng Katolikong larawan. Ba't niya luluhuran ng larawan? Di sira-sira na niyang larawan. Alam po ninyo, Mr. Wendell Talibong, yan po hindi literal yan. Yan kung tawagin po yan, metaphor. Metaphor po. Kaya hindi po yan literal na luluhuran mo larawan. Ayan po ay kung tawagin yan similitudes. Similitudes, pagtutulad. Ang pagluhod sa larawan, sinasabi namin na ang pagluhod sa larawan, yan po ang katulad po niyan pagsamba. Hindi po yan literal na luluhuran mo ang larawan. Yan po dagdag kaalaman nyo po yan na Mr. Talibong. Yan po ang dahilan bakit kayo basta na lang umuupo dyan sa radyo, nagsasalita kayo, naririnig kayo sa buong mundo na napakasimple pong metaphor, hindi nyo maintindihan. At yung pa naman ang inilalantad mo dito sa
harapan ng microphone o sa harapan ng YouTube. Pero mo pipintasan mo ang kami na sinasabi namin na bakit kayo lumurod sa larawan, sasabihin mong kami maling-mali kami sapagkat di naman kayo lumulod sa larawan. Kasi kung lulod kayo sa larawan, di sira-sira na larawan. Yan po mga kaibigan, ay nandyan po yan, di ko na lang pinay lahat. Binanggit ko lang po yan para, alam nyo, mahal namin ang kapwa. Mahal namin kayo, Mr. Talibong. Nagtuturo po talaga kami ng tama ng katotohanan. Ayun po, hindi po tama yung paniniwala mo na ang sa ibig sabihin ng paglud sa larawan ay literal na lulod kayo sa larawan. Hindi po. Kung tawagin po yan similitudes. Si Kristo po napakaraming similitudes. Pag-aralan nyo po yan. Kayong mga Defensor Katoliko, maraming similitudes o allegory na mababasa nyo na mula mismo sa bibig ni Kristo na pagtutulan. Halimbawa, para matutuhan mo ito, Mr. Talibong, ang sabi ni Kristo, hindi lahat ang mga walang sakit, hindi kailangan ang manggagamot. O yan kung tawagin po yan, similitudes, pagtutulan. Hindi po literal yon sapagkat yun ay binanggit niya yon nung siya ay kasamang kumakain ng mga makasalanan. Sabi nga nung mga kumakalaban sa kanya, nung mga antikristo sa panahon niya, bakit? Kasi hinahanapan lagi ng butas ang Panginoong Jesucristo. Hinahanapan talaga siyang butas. Kasi kung sa katwiran at katotohanan, hindi nila kaya ang Panginoong Jesucristo. Kaya hinahanapan siyang butas na magkamali. Ngayon, nakita siya, kasamang kumakain ng mga makasalanan, samantalang nagpatuturo ang Panginoong Jesucristo na siya ang anak ng Diyos. Sugo siya ng Diyos, bakit nakasama siyang kasalo niya yung mga makasalanan? Narinig ng Panginoong Jesucristo yon. Ngayon, ang sagot ni Kristo, ang walang sakitan niya ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Ayan. Kaya ang ibig sabihin nun, yung sinabi niya na nagparito siya hindi para tumawag ng makasalanan o ng matuwid, kundi ng makasalanan. Nagparito siya dahil sa makasalanan, hindi para sa matuwid. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po literal na manggagamot para gamutin yung may sakit, hindi po. Yung matuwid po, yun ang walang sakit at yung makasalanan, yun naman ang may sakit. Yun ang bakit siya, yun ang ibig sabihin yun, Mr. Talibong. Napakarami pong similitudes na inyo pong dapat matutuhan. Yan po ay mga salitang figuratibo, mga katagang figuratibo, at ang mga tawag nga po dyan ay mga metaphor, allegory, ayan. Marami po kayong dapat matutuhan, Mr. Talibong. At ang suggest ko na lang po sa inyo ay makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo. Magsisi po kayo. Kasi napanood ko po yung pagpapaalam nyo sa una ay mukhang hindi kayo nagsisisi. At ako naman nag-alok lang. Kasi kung talagang inaamin yung mali, yung ginawa ninyo, dapat po magsisi kayo. At ako naman nagpapasalamat sa Diyos at nakita nyo yung pagsisisi. Ang Panginoong Diyos po ang may gusto nun, hindi po ako. Kasangkapan lamang po ako para maipahayag po yung mga pandaraya ninyo, kasinungalingan na lalo na po dito sa YouTube, marami kayong in-upload na mga kasinungalingan. Huwag po kayong magdaramdam sa akin. Talaga pong trabaho naming Iglesia ni Cristo yan. Ang ituro sa tao ang katotohanan. Kailanmat kasinungalingan, kahit sino ka, kahit hindi po Katoliko, ay talagang pupunain namin. Hindi po sa sentido yung sabi mo, batikos ng batikos, yung kasinungalingan yan, nagiging totoo sa paulit-ulit ng batikos. Hindi po totoo yun. Yun na hindi po aplikable sa amin yun. Paulit-ulit kami sa doktrina sapagkat hindi mo pwedeng palitan ng doktrina. Nakita nyo ba? Hindi po inuulit namin para maging totoo. Yun talaga ang totoo. Katulad nung 666, ang totoo talaga yung Papa sa Roma. Ang nagtaka lang ako sa iyo, alam mo yung kinukwento ko na po ito para lalo kayong makaunawa, kayong mga Defensor Katoliko.
Ito pong YouTube, hindi po ito biro, hindi po ito contest natin. Ito po ay paghahayag ng katotohanan. Pagpapatutuo po ito ng Diyos ko at saka Diyos nyo. Yung tunay na Diyos. Tandaan po ninyo yan. At kung naipahayag ko man yung kasinungalingan mo, yun po, pinupuri ko ang Panginoon Diyos. Nasa Diyos po ang kapurihan, hindi po sa akin. Ako po kasangkapan lamang para maipahayag ko yung katotohanan na talaga naman na ginagawa mong kasinungalingan. Hindi po mangyayari yon sapagkat may Iglesia ni Kristo. Kaya kung kayo man po ngayon ay lumitaw ngayon na sa amin po malapit ng maguko, malapit ng wakas, isa lamang po ang nakikita ko niyan. Marami pa pong mga Katoliko ang mag-iiglesia ni Kristo. Bakit? Lalo nilang makikita ang katotohanan. Lalo nilang makikita ang kasinungalingan nyo. Dalawa lang naman po yan. Kung sino ang sa Diyos at sino ang sa demonyo. Sa bagay po, malinaw na yan, naipahayag ko na ang nagtatag ng Iglesia Katolika ay si Satanas. Simple lang po, kung napatunayan kong ang Antikristo, ang 666, ang Papa sa Roma, sino pong nasa likod niyan? Si Satanas. Yun lang sabihin ninyo na palatandaan namin na universal, maliwanag po sa Biblia, ang nadaya ni Satanas ay universal, buong mundo. Buong mundo. Nadaya ni Satanas yan. At umpisa pa noon. Si kapatid na Manalo 1914 lang. At mapapansin ninyo, si kapatid na Manalo, nangangaral, halos salungat sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng nagpapakilalang Kristiyano. Sabi nga po nung abogado, na linapitan niya para ipatala ang Iglesia ni Kristo, ay hindi naman niniwala yung abogado. Biro mo niya, lahat ng mga relihiyon, malalaking relihiyon, kasalungat ang doktrina mo. Ayaw sana siyang itala. Ang sabi naman ng kapatid ng Manalo, alam ko yung mabuti, pagka hindi ko gawin yun, kasalanan yun. Hindi niya alam na siya pala'y kakasangkapanin ng Diyos. At isa pa po yan, sa nais ko pong sagutin, na sabi nga ni Wendell Talibong, ay iglesia raw na tatag ng tao. Tatag ng tao. Yun po ang nakita niya, sapagkat si kapatid na Manalo ang nagpahayag niyan. Kaya para sa kanya, tatag ng tao. Ganyan din po ang paratang ng mga parisyo at mga eskriba, kay Panginoong Jesucristo. Kasi kilala nila si Kristo na anak ng karpentero. Anong sabi? Yan ay anak nung anluagi. Hindi naman niya nag-aral. Kaya ayaw nilang paniwalaan yon. Kaya ibig lang sabihin, si Kristo, tao lang na hindi dapat mangaral ng ganon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ay may patutuo ng Ama. Nakita niyo ba? Kung nagpapatutuan niya ako sa aking sarili, huwag ninyo akong paniwalaan. Pero may patutuo ako ang Ama. Kaya nga sabi ni Kristo, saliksikin ninyo ang aklat, yung Biblia. At yan ang nagpapatutuo sa akin. Isa yan, may patutuo siya ng Diyos. Pangalawa, ang aral ko, sabi ni Kristo, hindi mula sa akin, kundi mula sa Amang nagsugo sa akin. Isa pa yon, sa aral. Kaya malinaw po ang pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo doon sa mga taong nagsasabing, anak ka lang ni Maria na anluagin, wala kang pinag-aralan. Kaya nakita nila, akala nila, kagustuhan lang ni Jesus yun. Hindi po, sabi ni Jesus, may patutuo ang Diyos. Mr. Talibong, hindi po sa lahat, hindi lang kita Talibong, lahat ng relihiyon na ang akala ay kagustuhan lang ng kapatid na Manalo, nagkakamali po kayo. Mayroon patutuo ang Diyos kay kapatid na Manalo. See, yan po ang banal na kasulatan. At hindi po inaangkin lang, kundi ang banal na kasulatan ang umaangkin sa kanya. Yan po ang patutuo ng kapatid na Manalo. Katulad ng patutuo ng Panginoong Jesucristo, yang hula. See? Kaya dapat talaga ay mag-aral kayong mabuti, Mr. Talibong, para maalis na yung pagpaparatang mo ng Iglesia ni Kristo tatag ng tao dahil nakita mo si kapatid na Manalo. Kung makinig ka lang sa Iglesia, magsisi ka, malalaman mo yan. Matututuhan mo yan.
At kung may awa ang Diyos, ay talagang lubusang maunawaan mo ang katotohanan sa Iglesia ni Kristo. At lubusang alam kong aalis ka dyan sa Katoliko na kasinungalingan at yan nga po ay hindi sa Diyos yan. Huwag po kayong magdaramdam mga Katoliko. Kasi mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, Katoliko pa rin eh. Kaya hindi ko po kaaway ang Katoliko, kundi mahal ko po lalo na ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, mahal ko po sila. Kaya po, ito po talagang ang pagnanais kong kaabagan ng Diyos na sila'y makaunawa, na lumambot ang kanilang puso, matanggap ang katotohanan, ay talaga pong hindi ko titigilan hanggat ako'y may hininga, hanggat ako'y buhay, talagang ipaliliwanag ko sa nila ang katotohanan ng aking natuklasan. Bakit ako umalis dyan sa Katoliko? Yan po mga kaibigan. Kaya hindi ko po kayo kaaway. Mr. Talibong, sorry po. Sorry. At kayo mga kasama mo, sorry po. Kung hindi ko sinasabing ang dahilan ng pag-alis ninyo o pagtigil ninyo ay yung pagkakatuklas natin. yung aking hindi ko mabanggit kasi baka iba ang pagdinig mo Bueno, hindi ko po sinasabing yun ang dahilan. Maring mayroon kayong balak o anuman, ang Diyos lang nakakaalam yan. Bueno, maraming salamat po mga kaibigan at sana po ay uulitin ko po, huwag kayong magdaramdam sa akin Mr. Talibong. Kayo po ay mahal namin. Ang kapwa namin ay mahal namin. Tulad ng utos ng Panginoong Diyos. Bueno, bago po ako magsara, nais ko pong batiin itong si Milan Jodiel Benito Plasencia. Yan po. At itong si Arnold Alvarado. Ito pong sa distritong mula sa Arabia East, si Arnold Alvarado. At itong si Rabs Sumilang Kalimbas ng Upper Belulo District o Bataan. Si Terry Herrera. Si Dennis Hambribueno, lokal ng Templo Central. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Buti pa kayo malapit dyan sa pamamahala. Si kapatid na Dennis Hambribueno, lokal ng Templo Central. Si Adodha Aluger. Ayun po. Si Arnold Alvarado, ito po yung nabanggit ko na sa distrito po ng Arabia East ito. Si Jojo Ojales, lokal po ng Pilot District, Quezon City. Yan muna po mga kaibigan. At muli ay hinihiling ko po sa inyo na samahan nyo akong manalangin na hilingin natin sa Panginoong Diyos na alisin na po itong pandemic na ito para mapayapa na tayong mabuhay na nakapaglilingkod sa Kanya. Para ang buong mundo po ay payapa na mabuhay na payapa at tahimik dito po sa sanglibutan. At kung hindi pagkakasala natin, ay hilingin po natin sa Diyos yan. At ganun din po, isama natin sa ating mga panalangin ang ating tagapamahalang pangkalatan, si kapatid na Eduardo Manalo. Sapagkat tayo po ay lagi naman niyang kasama sa panalangin niya. Kaya wag po natin kaligtaan na isama rin po natin siya sa panalangin at ang kanyang sambahayan. Na wag sana pong mahawa nitong pandemic na ito. Itong napakasamang talagang virus na ito na talagang pumapatay ng tao, kumakalat sa buong mundo. No? Sana po ilingin din natin sa Diyos na tanggalin na yan. Bueno, muli binabati ko po ang mga kamag-anak ko, kaibigan ko, na sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, na wala tayong sakit, malayo tayo dito sa masamang pandemic na ito. Bueno, maraming salamat po muli.